Ang amoy ng langis ng pintura at kemikal mula sa darkroom ang bumubuo sa kakaibang bango ng roof apartment ni Liam at Ethan. Dalawang magkaibigan na tila naghahanap ng kulang sa kanilang buhay. Si Ethan, ang photographer na may mga daliring sanay humawak ng kamera at ng mga bewang ng kanyang mga modelo. Si Liam, ang manunulat na nabubuhay sa mga salita at pangarap. Lihim na nagnanais ng pisikal na koneksyon na hindi kayang ibigay ng mga letra. Nang dumating si Marco, ang pinsan ni Liam, mula sa probinsya, nagbago ang ikot ng kanilang mundo. May dala siyang bagyo sa kanyang mga matang kulay tsokolate at mga labing palaging nakakunot na tila may tinatagong sikreto. Unang gabi ni Marco sa apartment, naginuman sila para sa pag-welcome. Sa kalagitnaan ng kwentuhan at tawanan, napansin ni Ethan ang mga mata ni Marco na patuloy na nakatitig kay Liam. May mga sandaling ang mga tingin ni Marco ay parang mga kamay na humahaplos sa balat ng kanyang pinsan. Nang malasing si Liam at tuluyang nakatulog sa sofa, lumapit si Marco kay Ethan na may dalang isang bote ng serbesa. Alam mo, simula nang maalala ko, idol na idol ko yan si Liam. Nagsimula si Marco. Ang mga salita ay parang bulong sa gabi. Pero iba pala kapag kasama mo na siya araw-araw. Tumango lang si Ethan. Nadarama ang tensyon sa hangin. Nang tumayo si Marco para umihi, sinundan siya ng tingin ni Ethan. Napatigil siya nang makita sa salamin sa pasilyo na habang dumadaan si Marco sa tabi ng tulog na si Liam. Marahan niyang hinahaplos ang buhok nito at binigyan ng mariin na halik sa noo. Ngunit ang mga mata ni Liam, na akala'y tulog na tulog, ay biglang dumilat at tumitig kay Ethan. May mensahe sa mga matang iyon. Isang pag-amin. Isang pagtawag. Kinabukasan, nagmodelo si Liam para kay Marco para sa kanyang bagong serye ng mga painting. Nakatayo si Liam sa gitna ng loft, hubad hanggang bewang. Ang mga muscle ng kanyang katawan ay litrato sa ilaw ng hapon. Ethan, please, kunan mo naman kami ng ilang shots pakiusap ni Marco. Habang nagpo-focus si Ethan sa lens, napansin niya ang paraan ng paghawak ni Marco kay Liam. Ang mga kamay ng pintor sa balikat ng modelo, sa bewang, sa dibdib, parang mga ahas na umaligid sa mainit na katawan. Yumuko ka ng konti, Liam, utos ni Marco. At nang sumunod si Liam mula sa anggulo ni Ethan, tila nakikipaghalikan si Marco sa liig ng pinsan. Ang kanyang mga labi ay halos sumayad sa balat. At sa isang saglit, tila kinakain na nito ang tenga ni Liam. Napatigil si Ethan. Nakita niya ang pag-ungol ni Liam, ang pagsara ng mga mata nito, at ang pagsara ng mga balakang na tila humahanap ng pressure. Tama na, biglang sabi ni Liam at biglang tumalikod. Pagod na ako. Naiiwan si Ethan na mag-isa. Ang katawan ay mainit sa nakita. Ang isipan ay puno ng tanong. Isang linggo ang lumipas. Si Liam ay laging wala. Tila iniiwasan ng dalawa. Isang gabi, habang nag-iisa si Ethan sa kusina, lumabas si Marco mula sa banyo. Basang-basa ang katawan. May mga patak ng tubig na tumataloy sa kanyang dibdib, paibaba sa kanyang abs. Alam mo bang,
minamahal ka ni Liam? Biglang sabi ni Marco kay Ethan. Napatalon si Ethan sa gulat. Ano? Oo, sinasabi niya sa akin tuwing gabi habang nagkikwentuhan kami sa kwarto niya. Sinasabi niyang gusto ka niya. Pero takot siyang sirain ang pagkakaibigan niyo. Ang mga salita ay parang kidlat sa katahimikan. Bago makasagot si Ethan, lumapit si Marco at dahan-dahang hinila siya palapit. At doon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanilang kusina, ibinao ni Marco ang kanyang mga labi sa mga labi ni Ethan. Iba ito sa mga halik na naisip ni Ethan. Ito ay marahas, puno ng galit at pagnanasa. Nang humiwalay sila, may mag-away silang naghati. Gusto kitang makita kay Liam. Gusto kong makita kung paano kanya halikan. Pulong ni Marco at umalis. Isang buwan na ang lumipas. Lalong uminit ang tensyon. Isang gabi, umuwi si Liam ng lasing na naman. Pero ngayon, wala si Marco. Nasa probinsya para bisitahin ang kanyang may sakit na ina. Ethan, nakangiting nakaamba si Liam sa pinto. Kailangan kitang kausapin. Pumasok si Liam at umupo sa kama ni Ethan. Alam mo ba kung kaano kita kamahal? Kaano kita kagusto? Liam, lasing ka lang. Pagtatanggol ni Ethan. Hindi ako lasing. At dahan-dahang hinubad ni Liam ang kanyang t-shirt. Pakiramdam ko, mamamatay na ako kapag hindi kita nahahawakan. At doon, nagsimula ang bagyo. Hinila ni Liam si Ethan at hinagkan. Ibang-iba sa halik ni Marco. Ito ay malambing, masidhi, puno ng pagmamahal. Ang mga kamay ni Liam ay nagsimulang maglakbay sa katawan ni Ethan. Gusto kitang makita. Lahat ng ikaw. Bulong ni Liam. Shhh! Ito? Habang ang kanyang mga kamay ay pumababa sa sentro ni Ethan. Ibigay ko sa iyo ang lahat. Nang tuluyan ng maging hubad. Nang tuluyan ang walang-wala si Ethan. Dahan-dahang ibiniba ni Liam sa kama ang bawat halik. Sinimulan ni Liam ang patuloy na pagsipsip at pagtila. Gusto mo ba? Hiningi ni Liam ang pahintulot. Tumangulang si Ethan. At doon, sa dilim ng kwarto, naganap ang kanilang pag-iisa. Nabulungan ni Liam. Marco! Oh, Marco! At doon naputol ang mahiwagang sandali para kay Ethan. Bumalik si Marco 2 araw makalipas. Agad niyang naramdaman ang pagbabago. Sa hapunan, tila hindi kayang tingnan ni Ethan si Liam. At si Liam naman ay tila may pagsisisi sa kanyang mga mata. May nangyari ba sa inyong dalawa? Hindi ba? Tanong ni Marco kay Ethan nang silang dalawa na lamang naiwan sa lababo. Tumango lamang si Ethan, puno ng pighati.
Biglang hinila siya ni Marco papasok sa kanyang kwarto. Pakita mo sa akin kung paano kanya hinawakan. Oh, pakita mo sa akin. Sige na, pakita mo sa akin. Gusto kong malaman. At sa ilalim ng mahigpit na pagkakahawak ni Marco, muling isinalaysay ni Ethan ang nangyari. Habang ang mga kamay ni Marco ay nagsimula ng galitin ang kanyang katawan. Dito pa niya hinalikan? Tanong ni Marco habang kinakagat ang leeg ni Ethan. Umabot sa sinturon. Pinatigil ni Ethan si Marco. Hindi ko kaya. Bakit? Takot ka? O gusto mo si Liam ang gumawa nito? Tumango si Ethan, may luha sa mga mata. Oo, gusto ko siya. Pero ako ang nandito ngayon. At pinilit ni Marco na halikan si Ethan. Ngunit biglang bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Liam, nag-aapoy sa selos at galit. Anong ginagawa niyo? Galit na tanong ni Liam. Nagawa ko lang naman ang hindi mo nagawa ng buo, sagot ni Marco. Alam mo bang, nung gabing yon, naririnig ko kayo. Narinig ko ang lahat ng pagungol ni Ethan. At narinig ko rin kung paano mo siya tinawag ng aking pangalan. Napatingin si Ethan kay Liam. Ang mga matay nagtatanong. Tama, amin ni Liam. Mahal kita, Ethan. Pero mas mahal ko rin si Marco. Hindi ko alam kung paano pumili. At doon sa gitna ng tensyon, lumapit si Marco kay Liam at hinagkan ito. Nang buong pagnanasa, isang halik na tinanggi ni Liam ng maraming buwan. At sa pagkakataong ito, sumagot si Liam ng buong pagmamahal. Ngunit habang halikan ng dalawa, lumapit si Liam kay Ethan at hinalikan din ito. At sa isang saglit, silang tatlo ay magkadugtong sa isang kakaibang halik. Bakit hindi pareho? Bulong ni Liam. Bakit hindi natin subukan ng lahat? Nangyari ang hindi inaasahan. Sa kwarto ni Liam, sa ilalim ng malamlam na ilaw, silang tatlo ay nagkagulo sa isa't isa. Si Liam ay nasa gitna, habang si Marco at Ethan ay nasa magkabilang gilid. Ang mga kamay at labi ay gumagala sa bawat parte ng katawan. Napalitan sila ng mga pangalan ng isang kakaibang guro ng pag-ibig at pagnanasa. Kinabukasan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Nagising si Ethan na mag-isa sa kanyang kwarto. Lumabas siya, nakita si Liam at Marco sa kusina. Naghahalikan ng marahat sa ilalim ng mapayapang sikat ng araw. Naramdaman nila ang presensya ni Ethan na tumiwalay. Ethan, nagsimula si Liam. Tumango lang si Ethan. Alam ko, mahal mo siya. Timungan siya para umalis. Ngunit hinawakan siya ni Marco. At ikaw, mahal mo ako, hindi ba? Tumango si Ethan. May luha. Oo, pero hindi ako ang gusto mo, di ba? At doon, natanto nila ang katotohanan ng kanilang sitwasyon. Si Liam na nagmamahal kay Marco
Si Marco na nagnanais kay Liam at si Ethan na handang ibigay ang lahat para kay Marco, na ang puso ay nakapirme kay Liam. Ngunit sa halip na magwakas, nagdesisyon silang magpatuloy sa kanilang kakaibang relasyon. Sa mga sumunod na gabi, patuloy ang kanilang pagtatalik at pagmamahalan. Isang pag-ikot ng pagnanasa at bighati na hindi kayang putulin. Sa huli natanto nila, sila'y nakagapos sa isa't isa ng iisang pag-ibig na mas matindi pa kaysa sa anumang pagtatakwil. Isang apoy na sumusunog ngunit nagbibigay buhay. Isang sakit na nagpapasaya. Isang kamunduhan na nagpapabanal. At sa ilalim ng iisang bubong, sila'y nanatiling magkakadugtong, hindi lamang sa katawan, kundi ng mga kaluluwang hindi mapili kung sino ang tunay na mamahalin.